Tulad sa Senado, magiging abala din ang DOJ sa susunod na linggo. Ipapasabina na raw sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla, kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Magsisimula na raw ang paunang investigasyon para sa 3 plunder complaints na isinumite sa Department of Justice, kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ilan sa mga humaharap sa naturang reklamo ay sina-resigned Congressman Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. I believe by next week, this coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Meaning to say, magsisimula na po yung preliminary investigation sa kanila. Bukod sa mga naturang individual, ayon kay Prosecutor General Fadulyon, asahan daw na may ilan pang kongresista at opisyal ng DPWH ang maaaring kumaharap sa iba pang mga reklamo na sa ngayon ay hindi raw muna niya papangalanan. Samantala nitong linggo, pinangalanan na rin ng Justice Department ng 4 na state witnesses na sina former DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opolencia at ang government contractor na si Sally Santos. Ang kanilang assets ay patuloy po na they're still frozen because ang issue po ng Court of Appeals dun sa freeze orders lasts for a period of 90 days, extendable by another 90 days. So 6 months po ang pinag-uusapan natin dito. Nauna nang ipinaliwanag ng DOJ na state witnesses lamang sila sa piling flood control cases kung saan nakikipagtulungan ng mga ito. Paalala din lang po, the fact that these 4 have been admitted into the program already does not mean that the department is precluded from charging them if later on in the future we find that there are pieces of evidence that will link them to other transactions. Naniniwala ang DOJ na sa puntong ito, maaaring may tinatago pang yaman ng ilan sa kanila. So naniniwala po ba kayo na may itinatago pa silang kayamanan? Ako po naniniwala po kami na meron po. Pag-uusapan pa sa Senado kung dapat na bang ilipat sa kustodiya ng DOJ si Alcantara matapos ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado. Sa ngayon, hindi naman napabilang na state witnesses ang mga bata niyang sinadating Bulacan 1st District officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero ani ng DOJ, walang pumipigil sa kanila na mag-apply muli sa programa dahil nagpapatuloy na bukas ang ahensya sa kahit na sinong makapagbibigay ng anumang pahayag o ebidensya na makatutulong sa mga investigasyon nito. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel.